nasa kitchen tayo ngayon at ituturo ko sa inyo kung paano niluluto yung famous na pagkain, ulam dito sa Egypt. Maraming paraan, pero itong ituturo ko sa inyo, simpleng-simple lang. Ang molokhia ay paboritong ulam ng mga Egyptians at wala pa akong nakikitang Egyptian na hindi nasasarapan o hindi paborito ang molokhia. Ito ang ulam na unang-una kong pinagpracticean dito sa Egypt and I suggest na dapat ito rin ang una ninyong malaman. May molokhiyang may halong shrimp, meron ding may halong rabbit, pero today ang ituturo ko sa inyo simple lang, yung may halong chicken. May molokhia na ang gamit ay fresh na saluyot, meron ding dry at meron ding frozen. Yung fresh na saluyot, mahirap siyang hanapin dito sa lugar namin at saka kailangan mo siyang tadtarin ng maliliit, sobrang liit. Para sa akin, matagal yun at nakakapagod. Kaya ang lagi kong ginagamit, frozen. Bumili rin kami ng dry, tinry ko siya, pero mapait siya. Kaya ang lagi ko talagang niluluto ay nasa frozen. Ipapakita ko sa inyo yung dry. Alam nyo naman siguro kung ano yung hitsura ng saluyot na fresh. Yung dry, natadtad na. At ito naman yung frozen. Natadtad na rin siya. Itong frozen, hinahati ko sa gitna. So, kalahati lang ang niluluto ko every time. Kasi 4 lang kami. Kapag niluto ko yan, marami yan. Masasayang. Mapapanis. Hindi yan tumatagal ng more than 3 days. Kahit na ilagay mo pa sa fridge. Ito yung kalahati nung last na luto ko. So, hindi ko muna to hahatiin. Hindi ko muna siya gagamitin. Kasi meron pa akong kalahati. Kung meron kayong 2 hanggang 5 tao, ito sapat na tong kalahati. Ang chicken naman, hinati ko rin sa gitna. Ganyan ako maghati. Dahil 4 nga kami, 2 maliliit na bata. Itong malaking chicken, kung lulutuin ko ng buo, sobrang sobra siya. Masasayang. Mailalagay lang sa fridge. Masarap ang molokhia kapag laging bagong luto. Habang hinihintay natin yan, gagawa tayo ng sopas. Tawag dito, sana asfur. Para siyang bigas, pero pasta siya. Gawa siya sa flour. So, gagawin ko siyang golden brown. Yan. Ready na. Yung iba, sinasamahan to ng butter or oil. Pero, ganito pwede na para less yung butter and oil na tinitake natin. Then, ilalagay natin siya sa ating chicken soup. Molokhia. Lalagay natin yung frozen molokhia. Careful kayo dito kasi hindi ninyo to pwedeng iwanan. Masisira yung consistency. Ngayon, maglalagay tayo ng sabaw. Careful. Huwag ninyo tong i-overcook. Huwag lalakasan ang apoy. Mahina lang ang apoy. Ganyan lang kahina. Mahina. Kasi, kapag oras na kumulo, ito, masisira yung consistency niya. Kailangan malapot siya. At, huwag ninyong pabayaang kumulo. Dito, kailangan ng patience. Halo ng halo, dahan-dahan, hanggang sa matunaw to. Kapag in-stop mo yung paghalo, hindi magiging consistent ang lapot niya. Sa molokhia, importante, maganda ang lapot. Kapag pinakuluan mo naman to, mawawala din ang lapot niya, masisira. Kaya be careful, huwag ninyong pakukuluan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, mahina lang ang apoy para hindi siya kumulo. Lalagay ng liquid, mag-ingat din kayo. Huwag masyadong madami na parang lulutang na yung saluyot ninyo. Taman-tama lang. Kung gaano kadami yung saluyot ninyo, mga 1 to 3 lang. 1 na portion ng saluyot at 3 portion ng liquid. Ayan.
Natunaw na. Tingnan natin. Oh. Diba? Malapot. Huwag ninyong pakukuluin. Tamang-tama lang na papunta sa pakulo. Continuous pa rin. Gawin natin sa isang tabi. I-prepare natin yung bawang. Kapag ganito kalalaki yung bawang, 5 piraso lang nito. Kapag maliliit naman, katulad nito, 8 piraso. I-mince natin siya. Ito ang kalalabasan. Add natin ng 2 teaspoon ng ground coriander at mantika, oil. Huwag ninyong iwan para hindi masunog. Kapag naamoy nyo na yung aroma at nakikita ninyo na luto na yung garlic, pwede na yon. Hindi ninyo kailangang gawing brown yung garlic dito. Ito na yung kinalabasan. Pahinaan nyo yung apoy. Tapos, i-add natin yung molokia. Let's go. Dahan-dahan. Mahinang apoy. Para hindi rin masunog yung molokia. Ngayon, once na nandiyan na, stir. Hanggang mag-mix talaga siya ng husto. Huwag ninyong pababayaan. Huwag ninyong iwan. Kapag na-mix nyo na ng husto at wala nang nakadikit sa pan, pwede nyo nang ibalik sa pot. At open pa rin ang fire pero mahina lang. Tapos dyan ninyo i-continue yung mixing. Tingnan nyo. Timplahan na lang ninyo ng asin kung kulang pa yung asin. Check natin yung chicken. Kapag yung sanasfur, yung maliit na pasta na parang rice na nilagay ko kanina, tumaba na at humaba, pwede na yung iserve. So, ano isi-serve natin sa lamesa? Soup with chicken. Molokia at rice. Yung iba, ang ginagawa nila, tinatanggal nila itong chicken at piniprito pa nila. Pwede nyo yung gawin. Depende sa inyo kung ano yung try ninyo both. Our lunch, Arabic rice with chicken soup and molokia.